tayo. Samahan niyo ako. Silipin natin si Mr. Bean. Baka magpasabog ngayon. At the same time, kailangan ko din bumili ng saging. Kailangan ko pumunta ng shop at bumili ng saging. Kasi si Lumi, dati hindi siya mahilig sa saging. Pero ngayon, nahilig na po siya sa saging. Kanina, naubos niya yung 2 saging. Puro siya banana. Kaya kailangan kong lumabas para bumili ng saging. Baka singilin ako ng saging bukas ng umaga. Tapos walang saging. So sana meron tayong maharbat today. Kanina ko pa inaantay yung sa mystery grocery bag. Mukhang walang pa mystery grocery bag ngayon. Or baka later on pa. Let's see. Sana sana i-ano naman sa atin ulit. Tayo naman ang Uy! Malinis nga talaga yung sasakyan ni Mister. Kaya lumabas siya daw kanina para maglinis. Ay, binalik niya din yung kinabit niya yung net doon sa likod Hindi ko na makita masyado yung sa likod. Ayun nga. Sana meron tayong makakuha tayo ng mystery grocery bag para mayroon na naman tayong pang stock sa fridge natin. Wow, pang stock sa fridge. Kala niyo naman ang laki-laki ng fridge, Nabisi si Mister dito kanina sa sasakyan. Ako naman nabisi doon sa taas kanina pag-aalaga kay Lumi. At nagtupi ng mga tupiin. Meron pa pala doon. Walang katapusang tupiin na ngayon nowadays. Kaya meron na tayong nagdi-daycare na. Kalas kaayo og damit. Kaya laging laba-laba at tupi-tupi. Walang katapos ang laba-laba, tupi-tupi. Pero sige lang, ganoon talaga. And then naglinis si Mister kanina And then nag-vacuum si Mister. And then naglaro-laro na kami doon. Kaming magpamilya. Nakakatuwa lang kapag naririnig mo lagi yung tawa ng anak mo. Sa paningin nyo, nag-challenge si Lumi. Pero grabe yan, humagikik. Simpleng lang, humagikik yan. Pag kami yung kalaro. Pero pag iba na. Nonchalant yan si Lumi. Grabe ang tagal naming naglaro Ilang beses din kaming panay laro-laro doon. Hagikikan, tawanan, pikabu-pikabu. Yan yung paborito niya. Doon sa kurtina. Kasi kinabot ko na yung kurtina na nabili natin. Yung doon sa kwarto ni Mister. Pikabu kami doon. Habol-habulan. Tas si Lumi ngayong araw na to, panay ang kain niya. Ayokong pag-usapan si Lumi. Kasi tulog na. Baka magising. So yun nga, panay kain siya ngayon. Ang dami niyang nakain. Watermelon, orange, 2 banana. Tapos naka-snack siya dun sa honey cake ko. Natatawa nga ako kasi nagtitinidor din siya Tapos kumain siya. Basta ang dami niya kinain ngayon. Nag-croissant din siya. Basta nagulat ako. Sabi ko panay kain ka ngayon. Tapos panay inom ng gatas. Umiinom na po siya sa baso na po siya umiinom, hindi na sa water bottle niya, sa glass na baso. Yun yung gusto niya. Natuto na siya. So far hindi naman nababasag o wala pa namang nabasag. Wala yan in Jesus name, in Jesus name. Careful naman siya. Sana tuloy-tuloy ang pagiging palakain ni Lumi. Tara, samahan niyo ako. Mangharbat tayo today. Tingnan natin kung meron tayong maharbat. Gulat naman ako dun sa nagpatakbo ng sasakyan. Tara, takbo ulit tayo, day. Walang hinga-hinga pag tumakbo. Wala talaga. Wala. Uy, kabado na naman ako. Wait lang. Patatas. Ano naman? Uy, sito yung kahapon. Uy, gusto ko to. May butas.
Meron pa rin tayo dito. Meron pa rin tayong harbat. Hindi pwedeng wala. Okay. Wala. Thank you, Lord. Kailangan talaga pala may tubig tayo pag ganito. Wow. Pag may ganito. Ngayon kasi Sabado. Last Sabado wala silang tapon. Pero ngayon meron. Ang bigat na dala ko. Ay, may pandagdag tayo sa ating lumpia. Gusto ko yun nakuha ko kasi pandagdag sa lumpia. Tas mga for example, vegetable omelette. O di kaya ano ba yung sinabi ko? Mga nakakapuyo ng lalamunan. Vegetable omelette o di kaya yung vegetable na tinutorta nilalagyan ng ground pork. Nakaka-dry ng lalamunan pala to. Silip ako dito sa Rusta kasi I think walang tao, walang car na nakapark doon. Ayan. Thank you, Lord. Sanitize tayo, be. Yung iba doon, mga patatas, may mga butas yung iba. Tas yung onions na sobrang dami, may butas din siya. Maganda sana yun kung wala lang siyang butas. Tas yung iba naman nung mga nakaraang araw pa. Grabe pala, ganito pala ang feeling mga mate kapag naghaharbat. Pero I think last harbat na natin ngayon kasi pabalik na yun sila Marsque ngayong araw na to. Pero bukas pa yung dating nila, Sunday. So syempre dahil hindi naman tayo kahit hindi si Marsque yung may-ari niyan, pero syempre as a respect sa kanya na siya yung nagda-dumpster dyan, kaya sa kanya yan, hindi na tayo, last day na natin yan. Thank you, Lord. Ganun lang, respeto lang. Ay, punta tayo dun sa may Rusta. Tingnan natin kung meron akong maharbat. Chocolates or di kaya tanim. Gusto ko ng plants, lagay ko dun sa balcony namin, yung hanging plants ba. Pero pag wala, edi wala eh. Hindi ko napatayin yan. Mabilis lang tayong silip. Walay. Wala talaga, Jay. Wala talaga. Wala naman to. Ay, parang gusto ko to. Ay, sira siya. Ay, parang gusto ko to. I-screw lang. Ano nang tanim? Halaman ba? Ay, sira siya, besh. Hindi ko nakukunin. Ano man to? Wala talaga. Sira yun. Sayang. Anuhan ng tanim ba? Yung malaking pots. Yung gawin mo siyang flower pots. Wala eh. Pero ox na tayo sa harbat natin. Kailangan ko uminom ng tubig. Punta na ako ng City Market. Bili ako ng saging for Lumibo. Kakatuwa lang ang Lumi. Nana Babos. Ako lang yung nakakaintindi sa kanya. Yung tatay hindi nakakaintindi. Mag-drive thru pala ako ngayon. McDo. Cheat day. Tawagan ko din si Mr. kung gusto niya. Bili mo na pala ako ng diaper ni Lumi. Kasi wala ng diaper. Nandoon sa daycare. Number 7. Ito. At least naka-sale siya. Pants yung gusto ko. Kasi yung nasa daycare, tape yun. O tape. Kukunin namin yun. Naghahanap talaga ako ng bunny na maliit ko, Lumi. Gustong gusto niya yung bunny eh. Kaya lang wala akong makita na bunny. Meron kasi siya yung malaki. Yung ganito kalaki yun eh. Yung nabili namin sa Liva or sa Big Ship. Yung galing kami ng Sweden. Gusto ko yung maliit lang. Wala man. Meron pala dito yung favorite ko na Raffaello. Ilang pieces kaya to?
Wala man nakalagay ko ilang pieces. Kaya pala masarap to kasi ano pala to? Ferrero. 4.29. Huwag na muna next time. Mga sale dito. Ano naman to? Burger. 2.15 na lang. Ito na lang kaya bilhin ko. Kaysa dumaan ako ng McDo. One eternity later. Nandito na tayo sa bahay mga made. Excited na kayo sa atin napamalengke. Napamalengke. Naharbat today. Para lang tayo nag-grocery doon sa Mr. Bean ay. Actually kanina meron ako naabutan na mystery grocery bag. Kaya lang 10 euros siya. So hindi ko siya kinuha. Okay sana kasi may lamb, may chicken, mga meat ba siya. Pero wag na, hinayaan ko na lang sa iba. Wala na, nakuha na. So, dito tayo sa libre talaga. Bebe. Excited pa kayo mga mali. Ito, hindi to kasali. Nabili ko yan sa Cosito Market. Tapos, itong pork. Kaya lutuin ni Josawa daw bukas yung nakuha natin na mga salad. Gawin daw niyang parang salad soup. Ganon. Dapat supposed to be ngayon. Gawin na lang bukas kasi wala kaming ground pork. So, bukas niya na gawin to. Bukas niya na lutuin. Ito, boy butter. Hindi yung kasali. Binili natin yan. Ang aking favorite Karelian pie. Hindi yan kasali. So, ito yung naharbat natin mga made. O, diba? Kumakain talaga si Josawa. Nagulat nga ako. Yung nakuha natin yung parang bread na kanini yata yun. Na may laman sa, may palaman sa gitna. Kinain niya kagabi actually. Kinain niya kagabi. Pinreheat niya lang sa oven. Kinain niya kagabi. Tapos yun nga, yung nakilay pa. Kinain niya din. So kumakain ang Josawa ko ng galing sa basurahan. Yes, excited nga din siya. Ito ay grated na cabbage. Grated na cabbage. At wala siyang butas. Gusto ko to. Isali nga natin sa panglumpia natin na gagawin. Meron din tayong grated na carrots. Gusto ko yung harbat natin ngayon. Yan. Maraming grated na carrots. Yan. At another grated na cabbage. Marami ako naiisip dito. Pwede din siya yung lagyan mo ng egg. Tapos iturta mo. Basta, marami kang pwedeng gawin dito sa mga grated na. Grated. Own version ko yun. Grated. And then meron pang carrots na hindi naman siya grated. Pwede to kay Lumi. O, diba? Yes. Maganda pa rin yung ano natin ngayon. Nagpag-grated si Mr. Bean. At least marami tayong kagulayan. Hindi na natin kailangan mag-kud. Alam ko na. Pwede din pala akong gumawa ng embutido. O dami kong naisip dito. Pork embutido. Kasi matagal na akong nag-crave ng embutido. Yan, pwede yan. Ang ano. Yes. Tapos, basta marami akong naiisip dito sa mga gulay na grated na to. Punasan ko muna to. Tapos, kain na tayo ng aking McDo. Cheat day kami ng McDo. Nilibre ko siya ng McDo ngayon. Yung sa kanya, Big Mac. Yung sa akin ay as usual, yung McCrispy. Ano siya? Crispy na chicken. Yung McDo namin dito, walang rice. Walang fried chicken. Pwede na din. Dami ko talaga naiisip dito ay. Kailangan mapakinabangan talaga ito ng bonggang-bongga. At least hindi na ako magsigig good ba. Meron pa ako isang naiisip na ulam na gagawin eh. Oh. Masipag ko talaga magluto, day. Kung nandito lang din kayo mga day, mga madi, busugin ko din kayo. Ito naman yung ating McDo. So, ganito siya mga madi, oh.
Yung ating Mac Crispy. Masarap to eh. May kagulayan. Ganyan lang siya. Ayan o, may chicken sa loob. May chicken and then mayonnaise. Hindi may gulay. And then of course, french fries. Manunood ako habang uupo ako dun. Manunood, kakain. Tapos, ay hindi, kain muna ako. Tutupi. Meron pa ako tupiin dun. Pangalawang batch. Ayusin ko pala to sa mga Jumega ko kung baka gusto nila. Yung grated. Baka gusto niya. Ayan. Grated kasi at least hindi ka na magkudkod-kudkod. Lumpia Shanghai, embutido, mga tortang gulay. Yung niluto ko pala before, tortang giniling pala yun. Tortang giniling, tapos nilagyan ko ng mga grated carrots and cabbage. Yun. Tapos pwede mo ding lagyan ng grated na patatas. Masarap yun. Try nyo po yun. Kung hindi pa kayo nakapag-try. Punong-puno yung fridge namin. Thank you, Mr. Bean. Time check po pala, alas 9 na. Kailangan ko maubos to. Kasi mga alas 10, umiiyak yan si Lumi. Humihingi ng dede. Kailangan ng dede. Alam na alam. Bisadong kabisalo. Pag nakakain ako ng masarap dito, lagi ko naisip yung family ko ba. Sabi ko sana sila din nakakakain ng ganito. At lahat ng mga nagugutom. Kaya mayroong pagkain. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Kahit pa parang. Malala ko. Nakakain lang ako ng McDo. First time nakain ko ng McDo. When I was 17 years old. Tama, McDo. Kasi, after kong gumraduate ng high school, pumunta agad ako ng Manila. Ginawa ako ng ate ko. Tapos nagtrabaho agad ako doon sa computer shop. Yun yung pinaka-first na work ko. And then, siyempre, sumasahod na ako. And then, sa baba ng computer shop, sa mga taga-Tandang Sora po dyan. Hello, kaway. Diyan ako sa Tandang Sora. Sa taas ng McDo. Hindi ko lang alam kung nag-i-exist pa yun ngayon. Andun yung mga internet cafe. Tapos doon ako nagtatrabaho. 2 lang may-ari. Hindi 3 may-ari. Yung 2 magkakapatid, yung isa hindi. 2 or 3, malala ko. So doon ako sa taas ng trabaho noon. Tapos sa baba noon, merong McDo. So doon ako naka-experience ng unang McDo ko when I was 18 years old. Hindi ko lang alam kung kailan nag-exist yung McDo or kaya Jollibee. Pero yan yun, nung 18 years old ako nakatikim. Kayo ba mga mali? Ilang taon tayo naka-experience na makakain ng McDo? Kasi sa panahon ngayon, no? Usong-uso na yung McDo, Jollibee. Mga bata pa lang, alam na yung McDo at saka Jollibee. Yung mga pamangkin ko, pag nagre-request sila, naghihirit sila sa akin, gusto nila ng ganito, ganyan, pinagbibigyan ko kasi alam ko yung pakiramdam na hindi nakaranas ng mga kabataan. Kaya, kung humihirit sila, pinagbibigyan ko. Tapos yun na yung kasiyahan ko. Kayo ba mga madi? Ilang taon kayo? Ay, swerte ng mga bagong henerasyon ngayon. Mga bata pa lang, 7 years old, 8 years old, may cellphone na. Dati, nagkaroon na lang ako ng cellphone nung 18 years old na ako. Nagtrabaho na ako, may sariling sahod na. Kwentong buhay-buhay yan. Kain pa lang mga madi. Yun nga lang, yung bagong henerasyon ngayon, mga early nga sila nakaka-experience ng mga cellphone, makakain ng kung ano-ano. Or, siguro hindi nila naranasan yung hirap ng buhay dati na kumakain or kumakain ng
asin yung ulam, hindi kaya toyo, tapos sinahaluan ng mantika. Naranasan ko yan mga mali. Kayo ba? Naranasan niyo yan? Na umayak din ako kasi paulit-ulit na lang yung ulam. Gulay. Tapos paulit-ulit din minsan na walang ulam talaga. So kailangan mo magdildil ng asin. O di kaya toyo, tapos mantika. Yun na lang ang kaibahan. Kung hindi man naranasan ng bagong henerasyon yan ngayon, kaibahan lang is dati mga mura pa talaga. Ngayon kasi mahal na, di ba po? Mahal na dyan sa Pinas. Nakakalungkot lang din sa Pinas kasi nagmahal na yung mga bilihin, pero yung sahod, ganun ba rin? Yun yung nakakasad. At least dito sa Finland, pantay, or at least sabihin na natin nakaipon-ipon naman kahit pa paano. Tapos meron ka nga mga tax refund, meron mga benefits ngayon, mga ganun bagay ba? So, nakaangat-angat pa din, nakakabili-bili pa rin ng mga kung anong gusto mong bilhin. Yun lang, kailangan talaga magtipid. Lalong-lalo na sa part ko na breadwinner. Iniisip ko lagi yung pamilya ko na kailangan ko mag-ipon. Hindi pwede mawalan ako ng pera kasi, you know, in case of mga emergency. Knock, the word is in the road naman sana. So, yun. Yun lang yung kaibahan nun. Ha? Nagkwentong buhay-buhay. Anyway, mga mali. Salamat sa pagsama sa akin today. And sana patuloy niyo akong suportahan. Patuloy yung suportahan ng aming simpleng channel sa mga bago-bago pa lang. Baka naman. Please don't forget to subscribe, like, and share. See you in the next vlog. Good night.